Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video guys ay ito na nga, saya. Gagawa tayo ng kasaba cake. So nakabili ako ng kasaba. So ako na mismo ang naggadgad dyan guys. Kasi fresh kasaba yung nabili ko sa palengke. So ayan natin mga ingredient. Meron tayong gata. Meron tayong condensed and evap milk. And sugar and 3 egg yung nilagay ko dyan. Nilagay natin ng na guys yung ating mga ingredients. So isusulat ko na lang dyan sa comment section ang mga saktong ingredients. So ayan, yung last nating nilagay dyan ay ang ating butter and cheese, grated cheese. So ayan, pinagsama-sama ko lang lahat yan ng ingredients dyan guys. Super dali lang gumawa ng kasaba cake actually. So may mga ilang video na rin ako dyan sa mga nauna guys. So ayan, pagsamasamahin na lang natin siya. And then i-mix well natin siya. So ito guys is parang 4 cups yung aking 4 cups ang yung kasaba, yung grated kasaba ko dyan. So, nasa sa inyo na kung gaano karami gagawin nyo. At depende rin ito sa inyong ingredients. Nakadepende yung ingredients sa dami ng kasaba. So, ayan, nilagay na natin siya after nating ma-mix lahat ng ingredients, nilagay natin siya sa ating baking pan. So, ito lang yung aking ginamit. Gumamit ako ng 2 maliit para meron akong pangbigay sa friend ko na as in buo siya. Hindi ko na siya i-slice. Buo ko na siya ibibigay na gano'n. Dadalhin ko sa friend ko. Pupunta ako sa kanya. Kaya buma ako ng parang maliit na just sa maliit. So ayan lang yung aking nagawa kay kinalabasan niya is 3 maliliit as 1 malaki. So ayan, time to gagawa tayo ng ating toppings. So pwede, kung gusto niyo may toppings guys, pwede naman. So kung gusto niyo wala, okay lang. Kung gusto niyo cheese na lang, mga ganun. Meron pala akong unang video parang may toppings ako doon is parang leche plan yata. Parang leche plan yung toppings ko. Or ube. Parang gano'n. Mga gano'n. Marami tayong mga version ng mga kasaba din na pwede nyo gawin. Para sa akin, ganito yung gusto ko, yung cheese. So, ito yung aking toppings. Lagay ko siya ng half cup of condensed and half cup din ng evap. Tapos, 2 to 3 egg yolks. Depende sa inyo. And then, lagyan natin ng cheese. Then, mix well din natin siya. And dito is ilalagay natin siya bago natin, pag malapit na natin siyang hanguin. So, like 5 minutes before natin siya hanguin. Saka natin ilagay yung toppings. And then, continue natin ang cooking for like 10 to 15 minutes para mag-brown yung ilalagay nating toppings para mabango and looks yummy talaga siya. So ayan siya, anyway, mekos another mekos. So ganyan lang, madali lang maggawa ng toppings guys. So depende sa inyo kung anong gusto nyo toppings. And then nag-add ako ng konting vanilla para maalis yung lansa, kasi egg yolk, puro egg yolk na nalagay ko dyan. So, ayan. Pwede na siyang lagyan ng toppings, guys. Yung pag ganyan na yung itsura niya, yung texture niya. So, ayan. Hanguin natin siya. And then, lalagyan natin ng toppings. So, ayan. So, sakto lang yung ginawa kong toppings dyan, guys. Very, very eksakto. Galing nating magtansya, no? So, yan, lagyan natin isa-isa ng toppings.
And then for the last final touch, lalagyan ulit natin siya ng another toppings ng cheese, grated cheese sa ibabaw para maganda yung kanyang final look. Charing. May mga English tayo dyan. So, ayan. Para kumpleto ang kasaba natin, lagyan natin ng toppings. Nung time na to guys, parang may birthday yata sa friend. May mag-birthday yata ang friend ko. So, pinagdala ko siya ng kasaba cake. That time. Kaya gumawa ako ng maliliit na ganyan. Yan yung aking bit-bit. Nung ako ay umatayand. So, ayan na nga at ibabalik natin siya sa ating oven. Lagyan ulit natin siya ng cheese. So, para maging masarap talaga, be generous sa cheese. So, ayan, marami tayong cheese dyan. Lagyan natin siya ng cheese sa ibabaw. And then, kung gusto nyo pa ng another cheese, pag kinakain nyo, pag serve nyo, lagyan nyo ulit ng cheese. Parang garnish lang. So, yan lang ang ating for today's cooking, for today's baking. So, madali lang siyang gawin guys. Kesa sa suman or sa biko. Kasi hindi siya ganun katrabaho. So, ganyan lang siya. And then, yan, after 10 to 15 minutes, titingnan nyo guys yung ibabaw. Nasa sa inyo kung gano'n kainit yung oven. So, pag nakita nyo brownish na yung kanyang ibabaw, okay na siya. Pwede na. So, ayan na siya guys. Ready to tikiman na. So, yan lang guys ang ating for today's video. Thank you for watching. And don't forget to like and subscribe my channel. Ayan na guys. So, sobrang ang bango-bango niyan. Sobra. Pag naluto, sobrang nangangamoy ang ating bahay. Every time na magbe-bake tayo ng ganyan kasi may butter siya. So, ayan lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like and share. Ang sarap ng kain ko dyan. Parang na-miss ko ulit. Na-miss ko ulit ang paggawa. Matagal na akong hindi gumawa kasi mahirap maghanap ng kasaba dito sa Taiwan. Tsaka medyo may kamahalan. Ang matrabaho lang dito is yung maggadgad pala. Bye guys! Thank you for watching.